Yo! What's up sa inyo ulit mga kabiyahe? Dahil wala tayong customers, wala tayong potential customers, pasahero. So, kwentuhan muna tayo kahit mga itong pag-uwi na lang natin. Medyo sad to say ang biyahe natin from Alabang, Muntinlupa, tama? Star Mall, wala tayong siguro may sasakay. Soon, malay natin may masakay tayo habang tayo bumabaybay. So habang tayo ay bumabaybay pabalik, let's talk about Ate Nora. Yan, syempre sa ate ko dyan. Rest and peace sa'yo, ate. I hope na no more pain, di ba? Wala nang sakit na nararamdaman. Tayo, syempre, sa aking ate, pinaka-favorite na ate ko yan. So, sa amin magkakapatid, siya yung pinaka-panganay. So, siguro mga nasa 50? Mag-senior pa lang ata siya eh. Hindi ko alam kung ano yung na-cremate na siya. Ayan, namatay siya nung nakaraan lang. January, I guess. January kung anong January yun. Siguro mga 5 days process. Na-cremate na siya. Sabi nga talaga, marami talaga nagsasabi na kung sa ash ka nagsimula, sa alikabok din tayo matatapos, no? Siyempre, nasa feeling na siya ni God, nasa feeling na siya ng tatay namin, diba? Tatay ko, talaga namang napakabait, no? So, kung sino pa talaga yung mga mababait na tao, siguro kapalaran talaga nila, diba? Destiny, no? Wala tayong ayun ang maganda dun eh, kasi may mga times na binigyan na siya ng taning, binigyan na siya ng kailan, di ba? Hanggang kailan. Pero lumaban pa rin at lumagpas dun sa inaasahan nila. Nasabi ng doktor na kung kailan, di ba? So lumagpas pa rin yung time na yon, dito sa taon na to. Yan, yun yung pinaka parang final month niya. Yan, she's fighting she's fighting the cancer sa ovary. Buti na lang kamo kahit papaano nasa ibang bansa siya na at least naging cancer free pa nga siya. Nakauwi pa siya dito sa amin, di ba? Naging cancer free pa siya, di ba? Nakapagtrabaho ulit siya, nagawa niya yung mga bagay na gusto niya, mga bagay na dapat niyang gawin, o mga bagay na kailangan niyang gawin. So, nagawa pa niya yun hanggang sa bumalik ulit yung sakit niya through cancer, na sa iba naman part nagkaroon naman sa ulo. Tapos sadly, yung pinakahuli, naka-recover siya doon. Tamang chemo, konting chemo, check-ups. Hanggang itong huli na is sa buton na tumama, diba? Nag-diagnose sa buton na, stage 4 na siya. So, malala na siya. Diba? Ayun yung pinaka parang stemma ng cancer na pumerwisyo sa kanya. Pero syempre, lahat naman tayo hahantong sa ganon. Di lang natin alam kung paano, di lang natin alam kung kailan, di lang natin sigurado kung saan. So, yun ang pinaka lagi ko sinasabi, pinaka magandang gift ni God, na kung kailan ka mamamatay, kung kailan ka malalagutan ng hininga, at kung kailan ka mawawala. So, hindi natin alam yun. Nobody knows, di ba? Walang may alam nun, si God lang yun. So, syempre, wala nang sakit, wala nang pain, wala nang hospital, wala nang ganto, wala nang kung ano-anong nararamdaman na di maganda. So, nasa rest in peace. So, syempre, pinagdadasal natin lagi ang mga pamilya natin. Sinasabi ko nga sa amin nga,
sa aking mga video. Pray before you start your engine and pray after your biyahe. No? Pinagdadasal natin yung mga kakilala natin, kapatid natin, pamilya, anak, di ba? Asawa, ultimo kapitbahay, customers, yan, pinagdadasal natin sila lahat. Kasi, yun lang, di ba? Yun lang ang natatangi natin sa data. So, meron din nagtanong sa akin, paano pagka na-hold up kayo, kung ano man mangyari sa inyo, dasal lang po, yun lang. Di ba? Bibigyan ka ng guardian angels na puprotekta sa atin, puprotekta sa iyo sa ginagawa mo o sa gagawin mo pa lang. Yun lang ang sandata na pwede mong dalhin anytime and anywhere. Pray and faith for God, di ba? Maniwala ka. Kapatid, no kabiyahe. Yun nga para sa ate ko, syempre, I love you so much. Di natin yan nasasabi, di natin yan nagagawa, pero syempre pamilya pa rin, no? Sana sa mga magkakapamilya din dyan, no? Try to bonding, no? Kayong huwag nyo tipirin na sarili nyo, mag-bonding kayo kasi di natin alam, sooner or later may mawawala na pala sa atin, yun. And may rest in peace na ito, syempre. Nakaiyak. Syempre, pamilya, tas napakabait pa niya. Pinaka-favorite ko na ate. Napakabait. Ate Nora. Rest in peace. Syempre, sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga kaibigan. Yan. Nagpapasalamat kami behalf of the family. Wow. Papasalamat kami sa mga nagluksa, no? And dumamay sa mga kaibigan ng ate ko. May mga kaibigan siya dito nakita na meet up niya, na huling meet up niya nung umuwi siya dito sa Pilipinas yan. And nga po, sinasabi ko po sa inyo, na-cremate na po siya at nasa pamamalaga ng kanyang anak, no? So, may rest in peace, ate. Papaplash ko sa dito yung niya, parang yung born and died niya sa video na to. Yan. Kaiyak, no? Talaga. Lahat tayo pupunta ron. So, hindi natin alam kung sino mauuna, sino mauhuli. God only knows what happened to us. Yeah. Siyempre, lagi lang tayo mag-iingat, no? Sa lahat ng gagawin natin, o gagawin pa lamang, mag-iingat po tayo. Ano man ang gawin natin, salita man o action, salita man o gagawin, masakit. May dudulot niya na negative and positive sa mga nakapaligid sa atin o sa ibang tao. No? Pray kay God dahil wala siyang sawang makinig sa atin. O usapin natin. Ano ba? Kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, hirap man yan o ginhawa. Diba? Pagpasalamat natin. Yun! Mag-ingat lang po tayo, syempre. Don't forget to like, share, subscribe sa ating Kabiyahe TV. And Facebook man yan, YouTube man yan. Sana po ma-inspire ko kayo. Diba? Sa mga pinagsasabi natin. No? Masarap din ang feeling nung ito. Kahit walang bayar, walang involved na pera. No? Basta magawa mo. Sabi nga sa amin, nagsabi sa akin, nagkakapera ka ba dyan? So, hindi ko pa naman, wala naman sa isip ko yun. Sa isip ko lang, isabay ko sa trabaho ko, mag-enjoy lang, tama? Yung skills mo, gamitin mo. Yun lang. That's it. Malay natin, di ba? Yung mga maliliit, ay yung malalaki nagsisimula sa maliit. Yeah. So yun, malay natin, bigla tayong kalabitin ni God. Uy! Diba? Na eto para sa iyo. Ayan. So yun, lagi po tayong mag-iingat. Joyride lang at saka lang. Ride safe mga kabiyahe. Peace.